Good morning po sa lahat. Ang ating pong aralin ngayon sa MTB-MLE or Mother Tongue ay tungkol po sa mga nilalayo ng aralin ito na mahubog ang inyong kakayahan sa pakikipagtalastasan, maitanim sa iyong isipan ang wastong paggamit ng magagalang na pagbati at pananalita ayon sa sitwasyon at higit na malinang ang iyong kakayahan sa pagbasa at pagsulat. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang ikaw ay makikinig at makikilahok sa talakayan ng pangkat o klase tungkol sa tekstong napakinggan. Para naman sa inyong unang gawain, lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang at X kung hindi. Dahil wala tayo sa ating classroom o hindi niya nakikita si teacher, si mommy or si daddy or kung sino man po ang kasama nyo dyan sa bahay, ay babasahin sa inyo ang sitwasyon at sasabihin nyo po sa kanila kung check at X ang inyong sagot. Okay po ba yon? Makinig po ng mabuti kila mommy or daddy or kung sino man po ang kasama nyo sa bahay. Pero sa ngayon, tingnan muna natin kung alam niyo na po ba ang inyong mga isasagot pagharap na si mommy at si daddy. Unang sitwasyon, gumagamit si Luis ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga nakatatanda sa kanya. Ano po ang inyong sagot? Ikalawang sitwasyon, hindi pinansin ni Jana ang kanyang guro nang makasalubong niya ito sa daan. Ano po ang inyong sagot? Ikatlong sitwasyon, magiliw na binati ni Carla si Aling Tasing nang pumunta ito sa kanilang bahay. Ano po ang inyong sagot? Ngayon naman po, subukan na si mommy or si daddy o sino naman po ang kasama niyo dyan sa bahay ang magbabasa at kayo naman po ang sasagot sa kanila. Mayroon tayong mga magagalang na pagbati at pananalita na ating ginagamit sa iba't ibang sitwasyon tulad ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po. Ito ay mga pagbati sa anumang oras sa araw na ating makikita o makakasalamuha ang ibang tao. Ikalawa, kumusta ka? Ito ay uri ng pagbati o pananalita ng pangungumusta sa ating mga kakilala. Pangatlo, maraming salamat. Ito ay pananalitang ginagamit sa pagpapaabot ng pasasalamat sa mga taong gumawa ng mabuti o tulong sa atin. Ngayon naman ay ipakita kila mami o daddy o kung sino man ang kasama sa bahay kung paano tayo bumati sa loob ng classroom sa ating mga bisita ng magandang umaga o good morning. Pakita po natin kila mami o daddy o kung sino man po ang kasama natin kung paano po tayo bumati. Very good. Ngayon naman ay tanungin o kumustahin mo naman ngayon ang kanilang kalagayan o nararamdaman sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila ng kumusta po kayo ngayon? Magaling. At ikatlo, pasalamatan sila sa pagtulong at paggabay sa inyo ngayong araw sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsasabing, maraming salamat po sa pag-aasikaso at tulong. Very good.
Ngayon naman ay dumako naman tayo upang mas malinang ang inyong kaalaman. Pag-aralang mabuti ang mga sitwasyon, sa ating muling pagkikita ay aking aalamin ang inyong mga kasagutan. So pag-aralan po muna mabuti itong gawain sa pagkatuto sa ating engagement. So pagtatapatin lamang po ang mga sasabihin sa hanay A at isusulat po ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Pag-aralan po muna mabuti habang hindi pa po tayo nagkikita. Aalamin ko po sa Monday or pag nagkita po tayo ang inyong mga sagot. Una, binigyan ka ng inyong ninong ng regalo. Ano ang iyong sagot? A. Opo. B. Pakiabot po. C. Magandang gabi po. D. Salamat po. E. Paalam po. Number 2. Kumain ka na ba? Tanong ng iyong nanay. Ano ang iyong sagot? A. Opo. B. Pakiabot po. C. Magandang gabi po. D. Salamat po. E. Paalam po. Number 3. Bago ka umalis ng bahay, ano ang iyong sasabihin? A. Opo. B. Pakiabot po. C. Magandang gabi po. D. Salamat po. E. Paalam po. Number 4. Kung kayo naman ay kumakain sa inyong bahay. Gusto mo ng ulam, ngunit hindi mo ito abot. Ano ang iyong sasabihin? A. Opo. B. Pakiabot po. C. Magandang gabi po. D. Salamat po. E. Paalam po. At panghuli, nakasalubong mo ang iyong guro isang gabi. Ano ang iyong sasabihin? A. Opo. B. Pakiabot po. C. Magandang gabi po. D. Salamat po. E. Paalam po. Para sa panghuling gawain ay ating sasagutan ang pagsasanay na ito. Isulat ang inyong sagot sa likod ng inyong notebook sa MTBMLE or Purple Notebook. Ito'y ating tsetsekan sa ating muling pagkikita. Makinig ng mabuti at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Para sa panuto ng gawain sa pagkatuto, piliin ang wastong pagbati o magalang na pananalita na dapat sabihin sa bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng wastong sagot sa likod ng inyong notebook. Number 1. Nitong umaga ay nasalubong mo ang iyong dating kaklase. Ano ang iyong sasabihin? A. Magandang umaga. B. Magandang tanghali. C. Magandang hapon. D. Magandang gabi. Number 2. Tanghali. Nakita mo ang iyong kapitbahay na si Aling Delia. Ano ang iyong sasabihin? A. Magandang umaga po, Aling Delia. B. Magandang tanghali po, Aling Delia. C. Magandang hapon po, Aling Delia. D. Magandang gabi po, Aling Delia. Number 3. Binigyan ka ng tinapay ng iyong kaklase. Ano ang iyong sasabihin? A. Meron ka pa? B. Walang anuman. C. Akin na lang lahat. D. Maraming salamat. Number 4. May mga batang nakupo sa gitna ng koridor. Papunta sa inyong silid-aralan, ano ang iyong sasabihin? A. Tumabi kayo. B. Makikiraan. C. Umalis kayo dyan. D. Anong ginagawa niyo dyan? Number 5.
Nagpasalamat sa iyo ang kaklase mong pinahiram mo ng lapis. Ano ang iyong sasabihin? A. Salamat din. B. Walang anuman. C. Bumili ka na sa susunod. D. Huwag ka na ulit hihiram. Sa Monday po, atin po yung tiyatsagan. So sana po ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Maraming salamat. Bye! See you on Monday!